Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bata sa Tony Claire Castro. Today is July 16, 2026. And the Rosario. Thank you po. Sana po magawan mo na reaction yung pagbabanta daw ng isang employee ng AirAsia ni Jolina. Mrs. Jolina. Ulit. Pagbabanta daw ng isang employee ng AirAsia na si Jolina May kay Robin. Meron ba? Teka lang ha, bago tayo manisa. Wait lang. Jolina May, no? May on. Teka lang ha, bakit? Ba't nagreklamo ba si Senator Robin? Natin. Hanapin si Jolina May. Okay? Pinoy Showbiz. Teka lang ha. Hanapin natin dito mga kapatid ha. Okay. Si Jolina May. Okay. Okay. Ito ba to? Hanapin si Jolina May. Robin sa death threat. 6 hours. Parang demonyo na ang mga kriminal. Anak ka ba? Sige, let's go. Robin sa death threat. Parang demonyo na ang kriminal sa pagpaslang ng tao. Okay. Nilipost hindi pinalampas ng action star na si tila death threat laban sa kanya sa isang set. Nilipost ng senador ang isang Facebook sa kanyang official FB account kung saan mababasa ang pagbabanta sa kanyang buhay. Saan ba? Okay, nasaan? Nasaan nakalagay? Sige. Wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Okay? So, definitely, sa akin, this is foul. This is foul. Siyempre, may mabahala ka dito. Ba? Buwelta naman ang senador sa Senate, kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad dito na ipinangkakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Wow! Mga clear. Okay, teka lang mga clear ha. Okay. Tigapin natin. Medyo hahaba tayo dito. Pero, para hindi magulo yung tao, la-live ko to ngayon, hindi ko na puputulin, total nandiyan na tayo, pero ikakat ko siya, separate ko siya para maging video. Okay? Para video lang siya. Tigapin na natin ngayon. Nandito na Pag-usapan natin to. Sana hindi pa kayo antokin. Okay, yan ito ang salita niya. Okay? Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ipinagkakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Wow! Senator Robin Padilla, nagising na ba siya? I mean, pag-usapan natin to, wag mo na kayo matulog, please. Nagising na siya? Bakit? Hindi mo ba nakikita, Senator Robin Padilla, yan din ang ginawa ng idolo mong si VP Sara sa Pangulo. Ito, naghahanap pa lang, syempre, again liwanagin natin ayoko na mga ganitong klase mensahe. Liwanagin lang natin kasi baka ma-misinterpret tayo. Hindi tayo nagto-tolerate ng ganitong mga posts. Diba sabi ko sa inyo, ayoko nung nananalangin na mamatay ang tao, nag-PPI. Wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Ito pag-usapan natin. Tingnan natin to. Ito, wala pa siyang kakilalang assassin. Clear tayo dyan Wala siyang kausap pa na mamamatay tao. Pero nagalit na si Senator Robin Padilla. Sabi niya, kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ipinagkakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. My goodness, Senator Robin Padilla. Hindi mo ba nakita na ganyan ang mga amo mo? Ito, nag-post. Nagsasabi lang kung may babarel sa'yo. Which is pangit. Hindi namin ito tolerate yan.
Pero, yung pinupuon mo si dating Pangulong Duterte, pumapatay na. Ito, sa post. Pero hindi siya papatay, di ba? Tinatanong niya lang kung may babaril. Pero yung poon niya, si si dating Pangulong Duterte, pumapatay. At gina-justify niya. Gina-justify ni Senator Robin Padilla ang pagpatay ni dating Pangulong Duterte. How ironic. Ngayon ikaw magsasabi nito na kaya pa ng demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad dito na pinangangampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Sige nga. Ngayon naranasan mo yung ginawa ni VP Sara. Baka naman dito matuto ka na sa hearing para sa impeachment trial. Na mali pala yung ginawa ni VP Sara. Kasi affected ka, oh. Affected ka. Mga ka-clear. Oh, sasabihin ba natin si Senator Robin Padilla, balat sibuyas? Kasi, nung ako ang pinalangin mamatay sa Canada, nung mga DDS na kasama ni Vic Rodriguez, ano sabi sa akin ni Senator Robin Padilla? Balat sibuyas? O ngayon, ikaw, ang nakatanggap ng ganyan, nagre-react ka ng ganyan, pwede ba namin sabing, balat sibuyas ka? Ano, bumabalik, di ba? Bumabalik. Oh. Si VP Sara nagbanta. Kita mo. Alam mo. Hindi makakaila dahil hindi rin tinanggi. Pero pinagbubunyi mo. Tapos iniiba mo yung naratibo sa hearing. So alam mo pala na mali. Ha? Ayan, oh. Alam mo pala na mali ang ipagkampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Alam mo pala. So ang tanong, tama ba yung ginawa ni VP Sara sa Pangulo? Kay sa First Lady at kay dating House Speaker? Alam mong mali, oh. Yung sinabi sa akin na mamatay ka na sana, tama ba yon? Para sabihin mo na wag akong magbalat sibuyas? Ang pinag-usapan dito, buhay ng tao. Pero pagka aliado nyo ang gumagawa, ayos. Pag kayo ngayon ang kinakante, umaalma kayo. Di ba? Katulad nung nasa Omni News, nung siya yung nambastos sa Canada, tuwan-tuwa sila. Pero nung binalikan sila ng ibang mga kababayan natin na naalarma sa ginawa nilang pambabastos, sila yung umaalma. Sabi nila, that is not right. That is not right. Na sila yung binabash. So pag DDS o Duterte at mga kaalyado, okay magbanta ng buhay? Diba? Okay magbanta ng buhay. Okay pumatay. Pero pag kayo yung naaapektuhan, ang sabi mo, demonyo sila. Di mo? Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao. Sino ba ang alam mong pumapaslang ng tao na iniidolo mo? So, ibig sabihin, demonyo siya. Senator Robin, masasabi mo ba dito sa statement mo na si dating Pangulong Duterte ay demonyo na kriminal? Tapos, dahil sa mga katulad nito na ipinangangampanya ang pagpatay ng kapwa-tao, ano ba ang ginawa ni VP Sara? Diba? Inuutos, hindi lang pinapakampanya mga kaklit, ito nangangampanya lang, which is still wrong.
Pero still, anong difference na nangangampanya sa nag-utos na magpapatay? Diba? Mas matindi na yung nag-utos kasi meron na siyang kausap. Senator Robin Padilla, mas matindi yung ginawa ni VP Sara sa Pangulo. Oh, sige, balikan natin. Mas mali din yung ginawa ni Baste Duterte na bigyan ng threat ang Pangulo patungkol sa Romanovs. Di ba? Yan yun, no? Tumututol ka na hindi dapat nangangampanya sa pagpatay ng tao. Samantalang yung tipong parang pinagtatanggol mo, may kausap ng mamamatay tao. So, paano mo ngayon mare-reconcile yan? Yan pala yung paniwala mo. Pero, pag impeachment trial, iba. Iba yung pinagtatanggol mo. Kung pinagtatanggol mo nga, para namang halata eh. Diba? Yun lang. Eh, yung pala yan, no? Ayaw mo palang makakatanggap na may nag-uutos or may nangangampanya na ikaw ay patayin. Pero yung pinagtatanggol mo, nag-threaten na sa Pangulo. No joke, no joke. Anong klase to? Diba? Pag sa kanila nangyayari, mali. Pero pag ginagawa ng aliado nila o kaya ng puo nila sa ibang tao, gina-justify. Ay, tama ba yun? Diba? Ipinagdiinan ni Senator Robin Padilla na siya lang daw ang tanging pag-asa. Ulit? Totoo ba to? Mga bandera. Ipinagdiinan ni Senator Robin na siya na lang daw ang tanging pag-asa ng sambayan ng Pilipino para maubos ang mga kriminal sa bansa. Ha? Paano? Ano gagawin mo? EJK din? Ano gagawin niya para makaka-clear naman? Nag-iisa na lang siya na maubos ang kriminal ng bansa sa bansa? Paano mong gagawin? Paano mong uubusin? At ang mga klarasan, siya na lang daw ang tanging pag-asa ng sambayanang Pilipino para maubos ang mga kriminal sa bansa. Kaya, kriminal Okay. Yung ginawa ni VP Sara, hindi ba crime yon? Ano gagawin mo kay VP Sara? Uubusin mo? Yung kaso ni Senator Bato, crimes against humanity. Hindi ba crime yon? Ano gagawin mo kay Senator Bato? Liligtas mo. Diba? Pastor Kibuloy. Ano gagawin mo? Ililigtas mo rin. Kay Senator Rodante Marcoleta. Di ba crime yung ginawa? Ano gagawin mo? Parang taliwas naman yung sinasabi mo. Kasi nakikita namin, ikaw yung tagapagtanggol ng ibang gumagawa ng krimen. Sana hindi totoo. Diba? May kaso si Pastor Kibuloy, may warrant of arrest. Anong ginawa nyo? Nag-hearing kayo sa Davao City para tignan kung may abuso si General Torre. Tapos yung fugitive na nagtatago, pinagtatanggol niyo pa. O paano mo masasabi na ikaw yung uubos ng mga kriminal sa bansa? Eh, yung mga nakapaligid sa'yo na pinagtatanggol mo, may mga kaso. Diba? Diba? May mga kaso. Tapos ikaw uubos ng mga kriminal. Iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC o para ubusin ang mga kriminal. Hala? Oo.
May tendency pumatay ito. Tapos, handang magpakulong sa ICC. Tapos yung tao may kaso sa ICC, pinaligtas mo. Diba? Tapos sinasabi mo, itong mga to, sila Senator Bato, para sa bayan. Oh, para sa bayan pala sila, di sana hinayaan mo makulong sa ICC. Ayan o, kasi handa ka naman di magpakulong. Ganyan ka lang naman eh. Diba? Siya handa magpakulong sa ICC, so papatay siya. Samantalang yung may kaso na dahil pumatay na, iniligtas niya. How ironic. Ano siya? Ano ba to? Diba? Oh, wag mo naisin na maunahan ako dahil ang masagana at masaya kong pamilya ang handa ko ipagpalit para lamang maging matahimik at mapayapa ang kinabukasan ninyo. Huh? Ano daw? Dahil ang masagana at masaya kong pamilya ay ang handa kong ipagpalit. Huh? Really? Kaya niyang gumawa ng krimen. Iwan ang kanyang pamilya para lang mapayapa ang kinabukasan ng taong bayan? Naku, dapat ginawa mo na unang-una, dapat sinamahan mo na Senator Bato sa otoridad. Yun ang pinakamaganda mo dapat na ginawa. So, paano kami malalaman na para sa bayan ka, kung isang fugitive, ginawa mo pang pakawalan? So, paano kami maniniwala na makabayan ka? Ito nga si Angel Locsin eh, di na naniniwala sa'yo. Kaya nga sabi, tumigil ka na. Gumising ka. Sabi ni Angel Locsin yan na, hindi po ako nag-uutos sa'yo. Pagpapatuloy niya, kung may pananampalataya po kayo, inshallah, ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong ginawa dahil sa napakasama ang inyong mga hakbangin. Mga ka-clear, alam mo, hindi ko alam kung magsisilbing aral ito kay Senator Alan Cayetano, kay Senator Robin Padilla. Yung pangangampanya para patayin isang tao, mali. Pero tignan natin to sa hearing. Tignan natin to sa hearing sa Monday. Kung ano ang puso at utak nito ulit. Kasi naniniwala siya, mali yung ginawa nung nagbanta sa kanya eh. So dapat isipin mo yung ginawa ni VP Sara, mali. Maling-mali. At yung ginawa sa akin sa Canada, na ako'y ipanalangin mamatay, maling-mali. Especially DDS yun. Diba? So pagkala nila ang pinagbantaan, parang okay lang. Balat sibuyas. So ano pa, pwede ba natin sabihin dito, naku, Senator Alan Senator Robin, sinabihan mo ko dati yung balat sibuyas eh. Ito mga ka-clear, post lang ah. Pero again, hindi natin tinotolerate. Post lang. Di pa sila nakita. Kami sa Canada, yan sa tabi namin, oh. Sa tabi namin. Tapos sabihin mo, balat sibuyas ako. Eh ito, hindi ba kayo nakikita? Post lang. Oh, di ba? Nakakalungkot na may mga tao nagbibiro, nagsaseta tungkol sa pananakit ng kapwa. Hala! Tapos, yung pananakit, nabalak ni VP Sara sa Pangulo, di ka nalungkot? Tinolerate mo? Ano man ang ating pagkakaiba ng opinion, hindi kailanman magiging tama ang pagnanais na may mapahamak. Bakit yung mga kaalyado mo pinapanalangin mamatay ang Pangulo? Di mo naman pinipigil, tumatawa ka pa yata. Hindi kayo nagising si Senator Robin Padilla patungkol dito. Ang sita ay may kapangyarihang makasakit o makapagpagaling. Kaya sana piliin nating maging mabuti at makapagbigay pag-asa. Ayun naman pala eh. Naniniwala
ka pa pala dun. So, ililigtas mo pa rin si VP Sara? Ayan, oh. Mas masama pa ang ginawa ni VP Sara dito, eh. Diba? May ganyan ka palang paniniwala. Bakit pagdating sa mga Duterte, ibang-iba yung nasa isip mo? Oh, baka gusto mo na rin pagsabihan si Baste. Kasi ito yung reaction mo, oh. Ayan, oh, ang salita ay may kapangyarihan makasakit o makapagpagaling. Kaya sana piliin nating maging mabuti at magbigay ng pag-asa. Oh, baka naman gusto mong pagsabihan yung mga kaalyado, yung mga trolls ninyo. Una, dapat mo ipanalangin, Senator Robin, huwag gumawa ng fake news yung mga kaalyado nyo. Total, nagsisermon ka dito. Diba? Dapat ang salita nila nagbibigay ng pag-asa. Hindi nagpapalubog sa ekonomiya. Senator Robin. I hope natuto ka dito. So, alam mo talaga, mabait si Lord. Diba? After niya ako sabihin na balat sibuyas, ayan, oh. Baka pinarana sa'yo. Kasi ang galing mong magbaliwala ng mga pagbabanta sa buhay ng ibang tao kung ang gumagawa ng pagbabanta ay kaalyado mo. Diba? Binabaliwala nyo, eh. Sabi nyo balat sibuyas. Tapos ngayon, may nag-post sa'yo. Nag-sermon ka na about giving hope? Maging mabuti? Diba? Siguro, ito siguro para malaman niya na hindi ka dapat nagsalita na balat sibuyas. Parang bumuelta sa'yo, eh. We can disagree, criticize, and express our opinion without wishing that, OMG! Ano ba? Talaga naman! Ha? Sa kanya ba galing to? Mukhang sa kanya naman, di ba? Yan, ituloy-tuloy yung kwento, eh. Oh. Maraming nagtanggol kayo. Hindi pala. Nagtanggol pala to. Kala ko naman sa kanya. Sa netizen pala. Ayun naman pala. Wala pa pala siya. Hanggang dun lang pala siya dito. Sorry naman. Kala ko sa kanya. Ang gaganda ng mga message ng mga netizen. Oo naman. Clap, clap, clap. Tama ito. Ha? Hindi naman natin to tolerate. Netizen pala to. Ay, hindi sa kanya manggagaling. Kasi iba, ayan, gaganda eh. Hanggang dito lang pala siya. Kung may pananampalataya kayo, inshallah ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po na inyong mga hakbangin. So in other words, since nire-request mo na magdasal, baka pwede mong request si VP Sara na magdasal din sa kanyang ginawang pagbabanta sa buhay. Maganda ka naman pala magpayo, eh. Diba? Ipayo mo rin yan sa mga DDS na nambabastos at nananalangin na mamatay ang isang tao. Ikaw na yung magsilbi. Baka nga ikaw yung isang pag-asa. Pag-asa ng bayan. So, tignan natin sa Monday, mga clear. Kung siya ba ay nabigyan ng aral ng ganitong experience. Okay, but anyway, doon sa mga netizens, binasa ko yung mga message nyo, kala ko kanya pa rin. Netizen naman pala. Kaya pala maganda. Diba? I completely condemn any statement wishing that upon anyone. If that statement is considered a great step, then VP Sara should be considered as impeachable offense. Oh, yeah. Kaya nga, Senator Robin, bumubuelta sa'yo ito. Siguro para mas maramdaman mo yung ginawa ni VP Sara. Okay, mga clear? Yun lang. Ikakat ko to, gagawin ko na lang video. Okay, sinuwar. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Pero mga clear, teka lang, magbabati muna ako. Ma'am Lilibet Guray, Del Rosario, Lucas and Jess, Van Ariola. Pa-shout out naman po kay AJ. Watching from UK. Thank you. Kimi. Dalawa si Kimi. I admire courage, intellect. Thank you, Kimi. Israel Angeles Navarro. Ano naman po?
ang moral authority na meron si Robin Padilla, asawa ng, ouch! na maging excuse ang magkababae naman. Parang hindi na po yata. Okay? Parang hindi naman na po yata. I hope hindi na. Kaya lang, parang ang dating sa akin is ano ang moral ascendancy mo na mag-lecture ka ng ganyan? Kung iba yung paniniwala mo sa mga binitiwang pagbabanta sa buhay na ginawa ni VP Sara. Taliwas eh. Yung sermon niya dito o yung advice niya dito, taliwas sa pagtatanggol niya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara. Taliwas. Unligon. Thank you so much sa sticker. And Israel Angeles Navarro. Okay? Hanggang bukas mga clear. Thank you so much. Okay, teka lang Makita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clicas, nagpapaalala, huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye!